Madalas kaming tatlo. Ako, si Romel at Jumel. Naghahanap ng kakaibang adventure. Mahilig kaming maghanap ng mga lugar na hindi pa natutuklasan. O kaya naman ay may mga kwentong hindi pangkaraniwan. Pero ang adventure na to, hindi namin inaasahan na magiging pinakamalaking desisyon namin. Narinig namin ang tungkol sa San Ricardo mula sa isang matandang lalaki sa karinderyang madalas naming tambayan. Isang bayan daw ito na halos burado na sa mapa at iilang tao lang ang nakakaalam ng tunay na dahilan kung bakit ito iniwasan ng marami. May mga alamat na may mga taong pumapasok doon pero hindi na nakakabalik pa. Mga iho, kung ako sa inyo, hindi ko gugustuhin mapunta doon. Sabi ng matanda habang nakatitig sa amin na parang may nais ipahiwatig. Pre, sigurado ka bang legit tong lugar na to? Wala nga sa mapa eh. Tanong ko habang tinitigan ang cellphone kong puro loading lang ang GPS. Si Jenny, nakapamulsa lang habang nakasandal sa waiting shed. Dude, ito nga ang thrill, di ba? Minsan lang tayo makahanap ng mystery place na hindi pa napupuntahan ng iba. O baka naman, scam lang to. Singit ni Romel, ang pinakatahimik sa amin. Pero may pinakamatinding instinct. Nagkatinginan na lang kami sa isa't isa. Pero hindi rin namin napigilan ang excitement. Adventure to! Ito ang gusto namin. Lumipas ang halos isang oras hanggang sa may isang lumang jeep na huminto sa harap namin. Kulay mapusyaw na dilaw ang pintura nito pero bakas ang kalumaan. May kalawang na sa gilid at parang lumang-luma na ang plaka na halos di na mabasa ang numero. Bumaba ang driver. Isang matandang lalaking maputla. Walang emosyon ang mukha at tila hindi man lang kumurap habang nakatitig sa amin. Sumakay na kayo. Nagtinginan kaming tatlo. Manong? Dadaan po ba to sa San Ricardo? Tanong ko kahit may kaba na sa dibdib. Tumango lang ang matanda. Pero, ang weird, parang hindi sabay sa paggalaw ng liig ang ulo niya. Larga na. Ayaw kong inabot tayo ng dilim sa daan. Malamig niyang sabi. Nagkibit balikat na lang si Jenny at unang pumasok. Sumunod na rin kami ni Romel kahit may bumabagabag na sa amin. At may kakaibang amoy sa loob. Luma, parang pinaghalong lumot at bagay na natutunaw. Dapat pala, nagdala tayo ng flashlight. Bulong ni Romel. Nagbuka si Jenny ng kamera niya para mag-vlog. Eto na mga tol. Simulan ang trip natin patungo sa pinaka-misteryosong bayan sa Pilipinas. Ngumiti lang ako. Pero randam ko ang bigat sa dibdib. Nang umandar ang jeep, parang mas lumalim ang gabi. Pero 3:00 pa lang ng hapon. Sigurado ba tayo dito mga tol? Ang labo ng kalsada. Baka naman walang pupuntahan to. Ani ni Romel habang sinusubukang aninagin ang daan. Dito na tayo eh. Bahala na. Adventure tol. Sagot ko naman, pilit tinatago ang kaba. Si Jenny naman, tahimik lang. Nakatitig siya sa labas ng bintana. Parang may kung anong iniisip. Sa aming tatlo, siya ang mapagmatsyag. At kapag hindi siya nagsasalita, ibig sabihin, may hindi siya magandang nararamdaman. Habang lumalalim ang gabi,
Napansin naming tatlo na parang walang katapusan ang kalsadang tinatahak namin. Ang driver ng jeep, isang matandang lalaki na may suot na lumang sombrero. Tahimik lang din. Hindi man lang siya nakikipag-usap o nagtatanong kung anong pakay namin sa San Ricardo. Hanggang sa napansin ko ang isang bagay na nagpatindig ng balahibo ko. Teka lang, dumaan na tayo dito kanina, di ba? Mahina kong sabi. Biglang tumingin sa akin si Janie at Romel. Pareho din nilang napansin. Oo nga pre, ilang beses ko na yatang nakitang punong to. Bulong ni Romel, nanginginig ang boses. Hindi ako pwedeng magkamali. Paulit-ulit lang ang dinaanan namin. Hindi kami umaalis sa lugar. Napatingin ako sa driver. Tahimik pa rin siya, pero walang naririnig. Pero sa review mirror, nahuli kong nakangiti siya. Isang ngiti na hindi pagkaraniwan. Maya-maya pa, bigla niyang tiningnan kami. Malapit na tayo. Sabay irap ng isang tingin na hindi ko maipaliwanag. At doon, nagsimula ang hindi namin makakalimutang gabi. Tahimik lang akong nakaupo sa dulo ng jeep. Pinagmamasdan ang labas. Pero may napansin ako. Hindi lumiliko. Sa loob ng 20 minuto, dire-diretso lang ang biyahe. Walang kahit anong kanto o liko. Parang walang katapusang kalsada. Wala ring ibang sasakyan. Wala ring ibang tao sa gilid ng daan. Parang hindi tayo gumagalaw. Bulong ko. Ha? Tanong ni Jumel. Sabi ko, parang paikot-ikot lang tayo. Kinuha ko ang phone ko para tingnan ang GPS. Pero walang signal. Napansin kong tumingin sa review mirror ang driver. Pero hindi mata ang nakikita ko sa reflection. Parang itim na butas lang. Pinapanood ko ang camera screen ko habang nagvi-video. Pero napansin kong may kakaiba sa footage. Sa screen, may nakaupong isang matandang babae sa dulong bahagi ng jeep. Pero pagtingin ko sa aktual na upuan, wala naman. Tangina. Napatalon ako at nabagsak ko ang phone. Nang napuntin ko ulit, wala na sa footage yung matanda. Pre, ano yan? Tanong ni Jomel nang mapansin niyang namumutla na ako. Hindi ako makasagot. Kasi sa gilid ng mata ko, nakita ko ang matandang babae na nakatingin sa akin. Ngumiti siya. Ngiting walang labi. At ang jeep hindi humihinto. Sa wakas, tumigil na ang jeep. Bumungad sa amin ang isang lumang arko na may nakasulat, "Maligayang pagdating sa San Ricardo." Pero imbis na matuwa, agad akong kinabahan. Ang buong paligid ay tila isang bayang iniwanan ng panahon. Mga lumang bahay, kalat-kalat na poste ng ilaw na may mahihinang kumikislap at isang kalsadang nababalot ng alikabok. Pero ang mas kinalabutan ako, walang tao. Tangina pre, parang gustown to ah. Bulong ni Romel habang dahan-dahan siyang bumaba ng jeep. Bumamba na rin ako at si Jomel. Pero napansin namin na hindi bumukas ang pinto sa harapan. Nang tingnan namin ang driver, wala na siya sa loob. Ano to? Magic? Kanina lang nandyan siya. Sigaw ni Jomel. Wala tayong choice mga pre. Dito na tayo. Tingnan na lang natin kung may tao sa loob ng bayan. Sabi ko, pilit nilalabanan ang kaba. Habang naglalakad kami sa makipot na kalsada, mas lalong lumalalim ang katahimikan.
Walang kahit anong tunog. Walang kuliglig. Walang hangin. Walang kahit anong ingay na madalas marinig sa probinsya. Tanging tunog lang ng mga yabag naming naririnig. At yun ang unang senyales na may mali sa lugar na ito. Sa isang saglit, parang may aninong dumaan sa gilid ng abandonadong bahay. Saglit lang yun, pero sapat para makita ko ito. Guys! May nakita akong gumalaw dun sa bahay na yun. Bulong ko. Nilingon ni na Romel at Jomel ang tinuturo ko. Pareho silang tahimik. Pero alam ko, nararamdaman na rin nila ang hindi maipaliwanag na presensya. Hanggang sa may sumigaw mula sa iskinita sa kaliwa. Isang boses ng bata. Habang lumalapit sila sa direksyon ng sigaw ng bata, mas lalong lumalalim ang gabi. Ang bayan na kanina'y tila normal ay unti-unting nagbabago. Ang mga poste ng ilaw ay nanginginig sa mahinang ihip ng hangin. At ang mga bahay sa paligid ay tila hindi na ganoon kakilala sa kanila. Pre, parang naliligaw na tayo. Bulong ni Jomel habang lumilingon-lingon sa paligid. Si Janie naman ay napakapit sa braso ni Romel. Teka lang. Hindi ba ito yung daan na dinaanan natin kanina? Bakit parang iba na yung itsura? Sa gitna ng lumalalim na kaba, biglang may lumabas mula sa isang madilim na iskinita. Isang matandang lalaki na may dalang gasera. Ang mukha nito ay kulubot at maputla. Pero may kakaibang kinang ang mga mata nito na hindi nila maipaliwanag. Mga iho, anong ginagawa niyo sa labas ng ganitong oras? Lika, sumama kayo sa akin. Delikado kapag gumagabi na rito. Anyaya ng matanda. Nagkatinginan silang tatlo. Wala silang ibang mapuntahan. At sa lagay ng takot na nararamdaman nila, mukhang mas ligtas sumunod sa matanda kaysa manatili sa kalsadang parang nagbabago ang anyo. Pagdating sa bahay nito, gulat silang napahinto. Sa labas, mukhang sira-sira na kubo lamang ito. Pero pagpasok nila, bumungad ang isang lumang mansyon na puno ng malalaking chandelier, antigong muebles at isang hapagkainan na punong-puno ng masarap na pagkain. Kumain kayo, huwag kayong mahihiya. Nakangiting sabi ng matanda habang tinuturo ang mesa. Si Romel, na gutom na, agad kumuha ng tinapay. Ayos to, pre. Akala ko mamamatay na ako sa gutom. Napangiti si Jomel, pero si Jenny ay hindi mapakali. May bumabagabag sa kanya. Parang hindi tama ang nangyayari. Habang kumakain, napansin nilang tatlo na parang may kakaiba sa lasa ng pagkain. Matamis pero may ibang alat. Mainit pero may malamig na sensasyon sa dulo ng kanilang dila. Si Jenny ang unang tumigil. Guys! May something sa pagkain. Biglang napatingin si Romel sa bintana. Napatigil siya sa pagmuya. Walang hiya. Anong? Napatingin din si Jomel. At halos hindi siya makahinga sa nakita niya. Sa labas ng bintana, hindi bayan ang tanaw nila. Walang kalsada, walang bahay, kundi isang masukal na kagubatan na walang katapusan. Ang mga puno ay baluktot na parang may hinahabol. Ang lupa ay kulay abo, na para bang abo ng sinunog na kahoy. Wala ni isang tunog maliban sa mahina at pabulong na huni ng hangin. Napalunok si Jenny. Guys, anong nangyayari? Dahan-dahang lumingon si Jomel pabalik sa matanda. Hindi na ito nakangiti. Hindi na ito mukhang tao. Ang balat nito ay unti-unting nagiging parang tuyong kahoy. Ang mga mata ay lumalim na parang dalawang itim na hukay
Ang ngiti nito ay nagmistulang ngiti ng isang demonyo. Huli na, para umalis. Sabi ng matanda na ngayon may tinig na basag-basag, parang dalawang boses na nagsasabay. Pre! 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 Takbo na! Takbo! Takbo na! Dali-dali silang nagsitakbuhan palabas ng bahay. Pero sa bawat pintong binubuksan nila, hindi ito humahantong sa labas, kundi sa isa pang kwarto. Nakakulong sila sa isang bahay na hindi na nila maintindihan. Pre, hindi na tayo makalabas. Sigaw ni Romel habang pilit na hinahampas ang isang pinto. Si Jomel naman ay napansin ang isang sirang bintana. Dito! Dito pre! Daanan natin to! Isa-isa silang tumalon sa labas. Pero imbis na nasa lupa bumagsak, at punta sila sa madilim na kakahuyan. Wala nang bakas ng mansyon. Wala nang bakas ng matanda. Wala na rin ang bayan. Napapaligiran sila ng puno. At ang hangin ay amoy bulok na kahoy at lumang tela. Nagkatinginan silang tatlo. Walang nagsasalita. Pero pare-parehong may takot sa mata. Biglang may narinig silang boses. Sa di kalayuan. Boses yun ng isang bata. Pre, ano yun? Sigaw ni Romel. Nanginginig na sa kaba. Wala silang magawa kundi tumakbo ng tumakbo. Hindi alintana ang mga sanga at ugat na humahampas sa kanilang katawan. Hanggang sa may nakita silang ilaw. Isang poste ng ilaw. Humahango silang lumabas sa masukal na gubat na pasubsob sa lupa. Nang tumayo sila, napagtanto nilang nasa National Highway na ulit sila. Wala na ang bayan, wala na ang gubat, wala na rin ang matanda. Hingal na hingal, walang nagsalita sa kanilang tatlo. Alam nilang isa ito sa hindi nila malilimutang adventure. Isang gabi ng takot, pagtataka at misteryong hindi na nila gustong ulitin pa. Pre! Di na tayo babalik dito. Kahit kailan. Habang nakaupo silang tatlo sa waiting shed, hingal at nanginginig pa rin sa takot, biglang natahimik si Jomel. Tumingin siya kina Romel at Jenny. Tapos napangisi. Walang hiya. Ang lupit nun pre. Pero aminado ako. Gusto ko pang ulitin. Ang mo, Jomel. Gusto mo pang maulit yun? Halos mamatay na nga tayo sa takot dun na. Pero pre, aminado ako. Iba yung excitement pre. Nagkatinginan silang tatlo. Kahit nanginginig pa rin si Jenny, hindi niya maitanggi na may kakaibang excitement nga siyang nararamdaman. Yung takot na tumatak sa kanila, parang naging adrenaline rush na din. Ano? Tara. Next stop naman. Pero dapat, mas matindi pa. Dahan-dahan silang napangiti. Oo, natakot sila. Pero hindi sila nadala. At sa pagkakataong ito, alam nilang hindi pa ito ang huling horror adventure nila.